Makakasama po natin ngayong hapon ang Executive Director ng House of Refuge Foundation Inc., Mr. Ricky Bunao. Sir, good afternoon. Merry Christmas po. Good afternoon po, sir. Merry Christmas po, Sir Migs and Sir Nico. And magandang hapon sa mga taga-subaybay at nakikinig, nanonood nitong Radio Teleradyo. Teleradyo Servisyo. Servisyo. Yan. Sir Ricky, Merry Christmas po. Merry Christmas. Merry Christmas po. Kasi kayo po ay naka-red. Talagang nga. Christmas spirit po tayo. Ikaw medyo green. Green, oo. Pasok Oo. naman to sa Christmas colors. Pasok yan. So, Merry Christmas po sa ating lahat. Sir Ricky, baka po makakwento na po, ano po ang House of Refuge Foundation Inc.? Ang House of Refuge Foundation Incorporated po ay isang non-government organization na kumakalinga sa ating mga kabataang inabandona, pinabayaan, at mga minaltrato or may mga kasong pang-aabuso. At ito ating kinukukop sa ating pong bahay. Meron pong bahay dyan sa Project 8, Quezon City. Ito po ay abot ng 40 taon na mula nung ito ay establish ano. And right now, libo-libo ng mga bata din ang ating natulungan at karamihan sa kanila ay nagkaroon na rin ng kani-kanilang mga pamilya, lalong-lalo na yung wala talagang kinagis ng magulang. So, Sir Ricky, ito po bang House of Refuge Foundation? Is this safe to say, ito ba ay parang halfway house ba to? Orphanage? Ano po ba ang setup nitong foundation? This is orphanage talaga siya. So, sa isang bahay, dyan po nakatira lahat ng mga bata. May mga kanya-kanyang rooms at tulugan. At ganun din, lahat ng mga pangangailangan ng bata ay atin pong ibinibigay sa kanila. Kasama na dyan yung mga edukasyon, pinapag-aral namin sa nearby schools. Mayroon din tayong mga psychological services, social services, medical social services. So halos lahat, pati yung mga dietary services. Walang pinag-iba ito sa ibang mga foundations or mga residential facilities ng government dahil dyan kami ay yun nga, ang kaibahan lang talaga nasa non-government organization. Pero may criteria po kayo kung sino-sino yung mga bata na tatanggapin nyo doon sa orphanage nyo or kahit sino pwede? Mayroon po. Hindi po pwede lahat, ano? So ang isa sa mga criteria diyan, dapat ang bata ay mula 4 years old hanggang 17 years old. 17. Oo. So but pang tinatanggap namin dito sa House of Refuge Foundation, ito yung mga bata na below 10 years old para pag kung matatagalan man ang proseso ng kanilang adoption papers, at least mayroon pang mga ages na pwede pa mag-extend sila until 17. And bukod diyan, dapat talaga ay abandoned, neglected. And at the same time, mayroon pong proseso, dapat refer dito ng ating mga local government units or mga non-government organizations din na po pwedeng from them papunta sa amin para kami ang magkup-kup at alagaan sila hanggang sa kaya namin. Ano po ang karaniwang storya, sir? Well, ang karamihan sa amin talagang walang mga magulang. Ito yung mga iniwan ng kanilang magulang. Ang iba sa kanila ay minaltrato din na nare-rescue ng ating pong mga barangays. And nire-refer ho ito sa local DSWD offices. And right now, mayroon kaming 23 na kabataan ngayon na nasa amin pa. At ito ay nakaproseso na rin para hanapan namin ng mga pamilya. At kung mayroon namang pamilya na mahanap, kung napabayaan lamang, ayamin itong binabalik sa magulang. Pero may mga proseso pa rin ito na pinagdadaanan. Hindi basta-basta na may pumuntang magulang sa amin, okay na. Nagpaliwanag siya na anak ko yan. Hindi, hahanapin namin ang lahat ng mga documents na magpapatunay. Sabi niyo po, Sir Ricky, meron pong proseso, meron pong requirements. Usually, ano po yung mga iyon bago niyo po sila tanggapin in your care? Number one dito, yung unang-una, yung edad. No? Dapat qualified siya doon Within sa aming 4 to requirements. 7 to 10. 4 to 10 and 17. And then pangalawa, dapat mayroon po itong medical check-up, mga records bago tanggapin.
And mayroon kaming tinatawag na pre-admission conference na nag-uusap ang mga social workers at ang social worker din na nagre-refer sa bata papunta sa amin. So itong proseso na ito, dito tinatalakay yung mga documents para nang sa ganun, itong mga requirements ay talagang pumasok doon sa criteria ng aming foundation. Pag nakapasok naman na sa amin, wala na pong problema. Pero at the same time, meron po bang mga siguro hindi na-register? Walang birth certificate? Opo, Walang may mga mga ganun cases karagdagang? talaga. May mga ganun po Oo. siguro. Lalo Meron- na kung talaga mahirap yung family nila. Opo. Actually talagang common na siyempre kapag ang bata iniwan ng pamilya tapos maagang namatay yung parents nila o kaya wala nang somebody na nakakakilala sa kanila. So ang madalas naming ginagawa dyan is iparehistro sila. Pero ang registration dyan sa LCR, Local Civil Registry, at pati sa atin pong Philippine Statistics Office, medyo may proseso din. Kailangan i-comply din namin yung process nila. Pero yun nga, ang challenge dyan sa amin ay hanapin muna yung talagang kung sinong ang kamag-anak ng bata sa pamilya, saan natagpuan, pinupuntahan ho namin yan. Pero pag sinabi na ng barangay doon, wala na talaga, yun na po, mag-start na kami ng process. Kumbaga, for you will foundling. exhaust all means first. Yes. Kasi opo, importante po talaga ang mga bata kasama sa kalinga at aruga ng magulang. Opo, oo, dapat sana. Kaya lang, yun nga, hindi naman natin akalain na may mga mangyayaring pong ganon sa ating mga kabataan. Sir Ricky, kasi syempre marami na rin kaming mga nakitang storya, mga case studies din po dahil nga po sa trabaho namin, ano, itong mga batang maltreated o inaabuso ng kanilang mga magulang. Hindi ba kayo nagkakaroon, paano ba yun? Pag hindi ba kayo nagkakaroon ng conflict kapag maltreated itong bata, tapos ayon sa mga otoridad, kailangan nang dalhin sa katulad ninyong mga foundation or organization, pero yung mga magulang ayaw ibigay yung bata. Paano po hinahandle yung mga ganong cases? Kapag talagang reported na mayroong pangyayaring maltreatment sa bata at naisampa ito sa barangay o kaya sa pulis, tapos yung local government unit, sila po ang nagpa-facilitate niyan. Hindi po kami po pwede. Hindi kayo yung direct hindi kami yung direct. usap doon Hindi sa kami. parents. Opo. Ang mangyayari sila po. Kasi ang sa amin, caring facility. So doon na, pag ni-refer nila sa amin, at tapos nag-fall sa criteria, tatanggapin namin for temporary shelter, for temporary care. Pero kung ganun pa rin, tapos yung pamilya ng bata talagang nasa Dumidiretso na sa inyo, pumupunta doon sa pumupunta pa care rin. facility nyo. Sa facility. Kami din po ay nakikipag-ugnayan doon sa kung sino ang nag-refer sa amin para Sila yung pag-usapan, mamagitan. mamagitan kasi wala kami doon sa direct kung paano nangyari yon. It so happened that kami tumutulong sa kanila para protektahan yung bata habang mayroong hinaharap na kaso yung pamilya ng mga kabataan na Opo. Sabi niyo po, Sir Ricky, more or less 4 to 10? 4 to 17. 4 to 17, At apo. syempre po, ang mga batang iyan, differs from the age range, iba-iba din po ang needs. Usually, ano po yung mga una niyo pong ina-address once they step in dito po sa House of Refuge? Well, number one dyan, unang-una siyempre, yung pangangailangan nila sa medical. Gusto namin munang tingnan, tiyakin na yung medical records ng mga bata ay talagang ma-address din namin sa loob. Kasi mahirap kung may circumstances ng bata, may mga problema din. Tapos hindi namin matutugunan, parang hindi maganda para sa amin. So that's one. Pangalawa, yung kanilang condition, yung mga pagkain. So amin din siyang tinitingnan. So kaya mayroon kaming nutritionist din na may nag-check din sa kanila para tingnan kung ano ba yung makakasama sa pagkain habang nasa amin. Kasi hirap na baka kami pagbintangan din, di ba? So gusto namin lahat ng mga pangangailangan nito ma-address. Kasi siyempre may mga physical behavior, yung mga psychological, may mga nightmares sila, kasama din po yan sa mga ina-address natin. And siyempre, yung social workers namin, talagang sila ang care manager ng lahat ng yon. Paano naman po, Sir Ricky, kung kunwari dinala sa inyo ng LGU or ng partner organization nyo, pero yung bata ayaw. Kasi syempre, kahit kung maltreated man sila, kahit naman maltreated sila, parang wala silang pakialam. Kasi kung yun ay nakagista nilang pamilya, or malayong kamag-anak, or kung sino man, gusto pa rin bumalik doon sa family niya, or yung doon sa mga guardians niya. Paano ginagawa niyo doon? Well, kinakausap pa rin yung magulang, pati yung referring agency or person.
Kasi hindi naman po pwede na ibalik kaagad namin ng basta-basta ng walang talagang social preparation. So, kami talaga sa foundation, pinoprotektahan namin yung mga bata at the same time yung parents o pupuntahan nila. Lahat yan puro may social preparation. Para pag may disaster, di ba? Parang sa disaster, bago ka mag-responde, kailangan may pag-aaral ka muna. Kasi baka mamaya maling tulong yung ating maibigay. Hindi maganda yon para sa foundation at sa mga bata. Ganon din sa tatang. Opo, Sir Ricky, gusto lang din po namin mag-focus sa psychological aspect dahil building foundation po yan ng isang bata. Ang love, care, pagpapalaki ng magulang. Paano nyo po ito, kumbaga, paano ina-address? Pinupunan, ina-address, and at the same time, yun nga, preparing them. Wala yung nanay kasi, wala rin yung tatay. So, sino tumata yung nanay at tatay doon sa mga bata? And for their eventual character, pag maging adults po sila. Sa amin po, mayroon kaming mga caregivers or house parents. 24 hours po talaga silang nakabantay. 24/7. So, may mga duty schedule sila. So, the number of children namin, vis-a-vis yung aming caregiver or house parent is 1:10. So, sa ngayon, mayroon kaming 23 na bata, madadagdagan pa siya. So, kung ang number ng bata sa amin, tinatapatan namin din ng caregivers para talagang yung kanilang home life, environment, parang sa pamilya din po, na magagabayan sila ng tama, matuturuan ng tama. Pangalawa, mayroon din kami tinatawag na mga volunteer teachers o para professionals din. Pagdating naman sa edukasyon, mayroon kaming tinitingnan na mga tutorials bukod doon sa teachers nila sa eskwelahan. So kami, ang trabaho namin, nakikipag-meeting kami sa ating mga guro, tapos pinag-uusapan namin kung ano yung situation ng bata pagdating sa education sa kanila. So sometimes, pupunta kami sa school, sometimes naman, yung mga teachers, principals, guidance counselor, pumupunta sa amin para i-focus yung attention sa education component, pati sa character building. Opo. In line with the psychosocial support, mayroon tayong mga social workers, tapos mga nagbibigay ng mga activities para doon sa mga bata. Shout out ko lang, mayroon pumunta sa amin 2 days ago na talagang nagbigay siya ng unang paabot na siya ay magbibigay ng mga complete tutorial sa ating mga kabataan. Ito yung Philippine Science High School dito. Oo, okay. sa Quezon City. Yun Tapos lang, malapit lang. malapit lang. Agam. Tapos po meron ding yung mga basic self-defense para sa mga bata in preparation for the future. Kasi just in case may emergency, at least kahit papaano, handa yung ating mga bata. Pero hindi po pwedeng gamitin yun sa pakikipag-away. Yes. At least mayroon din sa aking nakipag-usap na yun naman yung area niya. Plus yung mga talents, yung interest-based natin, yung music, sports. So mayroon din pong So, ganun. extracurricular Oo. Marami po talaga. Pero sa home environment, hindi nawawala po ang component ng psychologist, ng nurse, doctor, social workers, caregivers, dietitian. Yun po yung big component ng isang foundation to deliver the quality and excellent programs. Mga Opo. bata. Pero it's speaking of education, sir, paano po itong setup ng mga bata? Are they being homeschooled ba or regular school or ALS ba sila? Paano po yung pag-aaral po nila? Sa amin po kasi we treat them na homey environment. Talagang andun po sila mismo sa regular school. Okay. Oo, hindi po yung homeschool. Oo. Kasi no one knows naman eh. Yes. Oo, except that kami, pinapaalam namin sa teachers na ang status itong bata ganito. So para at least pagdating sa eskwela, guided din sila. Aware yung teacher na yung treatment niya doon sa mga regular, somehow may konting twisting doon sa alaga ng mga foundation. At saka at least hindi nila nafe-feel na iba sila dahil belong sila doon sa regular na mga estudyante na nag-aaral sa paaralan. Opo, actually yun yung isa sa aming ini-erase sa mindset ng mga tao na pag sinabing bahay ampunan, Yes. di ba? May negative connotation May negative po kasi. connotation na something. So kami ini-erase ho namin yung tagline na yon. Gusto namin andyan sila sa isang bahay na ang kaibahan nga lang marami sila na magkakasama tapos may nangangalaga sa kanila. So inaalis namin yon, yung ano ba tawag doon? Yung Stigma. Yung stigma na pagbahay ampunan talagang
as in kakaiba ang pagtrato. Opo. So ngayon, mainstream sila sa community. Nakakalabas yung mga bata, hindi naman ho sila tumatakas eh. Never in our foundation may tumakas sa bata. Kasi parang kilala sila ng mga kapitbahay, kilala sila ng tricycle drivers, at kapag itong maganda sa mga tricycle drivers sa neighborhood namin, kapag sila naglalakad tapos galing sa school, sinasakay, hinahatid sa amin. So, nung nakita ko yon, naging opportunity yon para sa akin na i-organize din itong mga Tricycle Drivers Association, yung TUDA. Yung TODA. And ginawa namin, partner sila in terms of this the development ng ating mga bata. Nakakatulong pa kayo sa pangkabuhayan, sir. Kasi Opo. meron silang regular service. At Oo. pangalawa po, yung mga volunteers, yung mga nagko-conduct ng outreach, mga students, mga professionals and so forth, doon sumasakay sa mga tricycle pagaling sa amin. So may livelihood yung mga TODA drivers. At the same time, nagsiservisyo publiko din sila sa amin, sa House of Refuge. At hindi lang po yan. May mga corporate social responsibility yung mga TODA sa malit na income, nagbibigay pa sila ng diskwento po sa pagsakay ng ating mga kabataan. So, yan po yung aming partnership. Kaya shout out sa mga TODA natin. Sir Ricky, particular success, marami pong mga success stories. Sabi niyo po kasi 40 years na. No? Marami na rin pong, kumbaga, quote-unquote na lang just for this context, kumbaga, alumni, di ba? Na tumanda, went to the real world, naging successful. Pero din po bang patuloy pa rin na nag-give back po sa inyo pong foundation? Yes po. Actually, almost yung mga bata na tumira sa amin, tapos nagkaroon na ng magandang pamilya, buhay, ay bumabalik po sila. Hindi naman ho namin nire-require na Bumalik sila, no? Bumalik, ano? Oo. Pero sila yung nagkukusa. Pero sila po ang nagkukusa, hinahanap talaga nila kung sino ang nakatulong sa kanila sa umabot sa ganitong buhay. For example ho, may mga adopted children na tayo sa ibang country, particular sa USA, ano? Hindi naman ho namin sinabi sa kanila, pagdating nyo doon, nalalahanin nyo kami. Ang mahalaga, in-entrust namin sila sa kanilang family. Katunayan, bumabalik ho sila sa amin at nagbibigay din sila ng mga voluntary services, Sir Nick and Sir Migs. And yung isa ho sa kanila ay nakapasok na sa World Health Organization. Wow. And tapos na ho siya sa masters, may PhD, tapos pumunta ho sa amin. Kung ano ang situation niya before, nag-inspire ho siya sa kanyang mga kasama ngayon, yung mga kabataan na nasa amin. So, yun nga sinasabi ng message na do not lose hope. Yun po ang message. Kahapon, mayroon din po kami naging panauhin na Sir Migs. Bata din, nagaling doon. Ang kanyang testimony po talaga is pasasalamat. Kasi hindi na mararating yung buhay na mayroon siya ngayon kung hindi niya pinagdaanan yung mga challenge. Ngayon, siya ang tumutulong sa kanyang mga kapatid. Sir Ricky, curious lang ako, Migs, no? Kasi ang age bracket is 4 years old to 17 years old, and medyo malaki itong age bracket na to. Ano yung mas challenging i-handle? Yung mga bata or yung mga teenagers na? Sa experience namin, yung mga nasa teenagers na, so nagbabago kasi ang needs nila eh. Oo. Siyempre, may mga behavior na, talagang very natural sa kabataan. Di may iwasan yan na minsan may palaaway, minsan naman may may mga crush, ano, may sumasama sa mga PT fraternity, ano, yung mga brotherhood sa school. Pero challenging yan sa amin. So sabi nga namin, kung ang mga social workers, yung members of the team na mayroon kami is hindi sila trained sa ganon, hindi naman sila maging effective provider para sa pagbigay ng solusyon doon sa mga kabataan. Na-mention nyo na may mga crush. May nangyari na ba or may mga cases na ba na yung mismong kasama sa loob ng orphanage ay nagkainlaban or magkakaroon ng relationship or paano yung ganun? Nung panahon daw, meron. Oo, nung panahon. Pero nawala din naman kasi we treat them as a family. Okay. We belong in one family, brothers and sisters. Ang nakakatuwa nga, pag halimbawa, may admit po kaming mga bata sa amin, ano, whatever age, halimbawa, 5 years old, 6 years old, ito pong, dahil ang concept nila na natutunan is brotherhood, sisterhood. Piniprepare ho nila kung ano, saan sila matutulog. Sila ang gumagawa ng yung paghahanda ng higaan, pati yung mga gamit nila. So parang gano'n. So nasasanay yung mga bata na gano'n yung treatment. Kaya naiiwasan yung mga ganong mga crush within. At saka yung mga
yung mga love at first sight within. Di ba? Paano po kung 18 na, sir? Ganito naman, pag nag-18 na po siya, before siya humanting doon sa edad na yon, especially kapag wala po talaga na makitang adoptive parents, after all the efforts, exhaust natin yung mga process in partnership with the DSWD, now with the NACC, National Authority for Child Care. Kapag talagang wala, ang ginagawa ho namin dyan, naghahanap naman kami ng panibagong pupuntahan ng bata. Kasi sa amin, age out na siya. Kasi hanggang 17 or below 18 years old. Pag nakahanap kami, may social preparation din kami na ginagawa para sa kanyang transition papunta doon sa next journey. Ngayon, kung wala talagang magtatanggap, dito naman pumapasok yung tinatawag natin na independent living. Pag sinabing independent living, ito yung mga bata na tinitrain na natin kasi walang nahanap na pamilya. Pangalawa, walang foundation na tumanggap. So dito, ititrain natin sila na parang dormitory style. No? Parang yung mga estudyante na nagbo-board, tapos may nakaralay sa kanila na staff natin. Pagkatapos doon sa sila ang nagmamanage ng bahay kung saan sila tumitira. So hinahanapan natin ng trabaho kung gusto magkaroon ng trabaho. Kaya in partnership din ito with those corporate organizations na kahit papaano magbigay ng konting malasakit doon sa mga batang ganito. And then pag nagkaroon na ng trabaho, dito napapasok naman yung paghahanda sa kanya para sa dahan-dahan na termination ng pagtulong. Pero kahit papaano, yung termination na yun, hindi naman talaga terminated. Continuous pa rin yung supervision kasi siyempre pag bata ka ng foundation, talagang gusto mo fully achieve yung vision natin para sa isang bata. Alright. So, panghuling mensahe na lang po, Sir Ricky, sa ating po mga kaserbisyo. And at the same time, paano po sila makakatulong and paano din po sila siguro mag-get in touch sa inyo? So, sa mga nakikinig at nanonood po na mga kababayan natin or mga international community, ang House of Refuge Foundation po ay nandito sa number 24, Pariñas Street, Project 8, Quezon City. At kung kayo po ay nais tumulong sa amin, makipag-ugnayan lang po kayo sa akin, sa aming foundation. Mayroon po kaming FB page, House of Refuge Foundation page na nasa Facebook. And welcome po kayo sa amin. Lahat po, either government organizations, private organization, mga journalist, musician, anytime, corporate orgs. Lahat po kayo welcome sa amin to share your blessings, your resources kung meron. Kung wala naman, pumunta lang kayo sa amin, makipagsaya kayo, makipagpintuhan, okay lamang po yun. Ang mahalaga is yung mga kabataan, may mga connect sa outside world natin. So with that, maraming salamat po sa inyo, Sir Migs and Sir Nico. Alright. Salamat po. Maraming salamat po. Sir Ricky. Nakaka-inspire po, no? Kasi sa totoo lang, as a new daddy, talagang malapit ang puso ko sa mga bata ever since. Kaya, Sir Ricky, I will get in touch with you, no? Malapit-lapit lang din po ako dyan. At sana po makatulong po para sa mga bata, syempre. Alright, so maraming po salamat. Salamat po, Sir Executive Director po ng House of Refuge Foundation, Inc., si Mr. Ricky Bunao. Sir Ricky, Merry Christmas! Merry Christmas po. Merry Christmas po, Merry Christmas. Okay. Merry Christmas po. Alright, susunod po. Ang oras po ngayon, 5:01 ng hapon. Susunod po, Kaserbisyo Balita. Kasama si Esteban. Esteban. Sinong Esteban yan? Hindi yung Kali, hindi yung Esteban Abada. Sinong Esteban yan? Esteban Raz. Steve Raz. Kaserbisyo Balita, kasama po ang aming kaserbisyo reporter. Magbabalik po ang nagseserbisyo Niña Corpus. Kasama po si Migs Pusos at ngayon si Nico Bagsik.